Mabuhay at welcome po sa Mission Pinoy. At ito na naman po ako, si Eli. O pwede niyo akong tawagin Brother Eli in Christ, At ngayon po, at meron tayong kikitain dito sa Filipino market sa Long Beach. Kung natatandaan niyo po, yung OFW na Pinay na si Nanay Alicia na merong breast cancer at lupus. She's a cancer survivor. Kung napanood niyo yung vlog natin noon. 2 beses ko na ata siya na vlog. Kamustahin lang po natin siya kung ano na ba ang lagay niya. At sabi ko magkita tayo doon sa Filipino market. Kasi ang plano ko ay ipamili siya kahit na konti, para maka naman sa kanya, makatulong ng konti at ma-bless siya ng kahit na paano, ng Mission Pinoy. At makilala, malaman natin kung ano ba ang lagay niya. At sana po, samahan niyo po kami at ipag-pray niyo na rin po kami, na this content is being a blessing to people out there. At by the way, that now I call her Sister Alicia kasi she became a born-again Christian. Tinanggap niya ang Panginoong Hesukristo na kanyang Lord and Savior. Kaya mula noon, naging active na siya sa church. Every Sunday, kada linggo, lagi siya nasa Filipino ministry at naninilbihan doon. Nakaupo siya doon at makatapos ng class, tumutulong siya sa ibang member para iligpit lahat ang dapat linisin o iligpit, whatever. Hindi yung maalis siya kagad o whatever. So, andun siya, tapos talagang buong puso siyang nanilbihan. At yun ay ginagawa niya dahil kay Lord. Kaya, it's a blessing na makita ang isang faithful woman na ginagamit ni Lord at pinaggaling ni Lord. Kaya ako naman, parang blessing din sa akin yung ma-bless siya kahit na konti. At sana po magustuhan niyo po ang content natin, ang vlog natin at sabahan niyo po kami and God bless us all. Welcome to Mission Pinoy again at nandito na ako at kasama ko na si Nanay Alicia at ngayon po nandito po tayo sa Island Pacific ng Long Beach. Ano to? Commercial na to. Hindi kami bayad dito. Okay. Okay. Nanay Alicia, kamusta na po? At kamusta na po ang buhay? Mabuti-buti na lang. So ito mga ka-mission natin dyan sa Mission Pinoy. Ayos-ayos na lang. Awa ng Diyos. Okay. At ano ba ang anong sa inyo ng Panginoon? God is good? God is very, very good to me. All the time, ha? Yeah, all the time. Kasi siya, matagal na rin tayong hindi nakapag-vlog, Siguro mga 2 beses. Ito na itong vlog na to, Kaya, meron ba kayong idea ba kayo bakit tayo nandito sa Filipino market? Pamimili mo. Meron tayong konting blessing sa Mission Pinoy. Kaya, may para naman meron kayong para maramdaman nyo ang pagmamahal ng mga Pilipino sa inyo, lalo sa mga kasama natin sa ministry. Okay? At saka yung ibang natin sumusuporta ay kinakamusta rin kayo. Kaya yung mga silent provider o silent sponsor o something like that. At na mayroong talagang mabubuting puso sa ginagamit ni Lord. So, ano po ang masasabi nyo sa mga nangyayari sa inyo ngayon? So, mula nung naging malapit kayo kay Lord, nabago ang lahat ng takbo ng buhay ko. Nagkaroon ako naproban na ako sa Housing Authority, mayroon na akong voucher. Ngayon, naghahanap na ako ngayon ng bahay na malalakihan. Okay. Para makalipat na agad. Kasi ang Panginoon, lagi naman kayo ginagabayan, kaya tiwala lang, Ay mga tao po dyan, yung mga tao na nawawala ng pag-asa, wala naman basta si Lord laging nandyan lang, di ba? Yes. Nagtitiwala lang tayo, Kaya sana po lagi kayong nasa simbahan. Every Sunday, nabanggit ko nga sa mga kamisyon na masyado kayong faithful kay Lord now. Kasi nga, ito lang natagpuan kung marami na nga akong pinasok na mga churches. Pero, iisa lang itong talagang naintindihan ko lahat ng salita ng Amen. Praise the Lord,
At saka yun ang pinaka-importante, yung naiintindihan mo Naiintindihan ko yung yung salita mga- ng Diyos, natin. Kung, the Lord speak to our heart, Saka yung i-apply natin sa buhay natin, di ba? Para ma-experience natin lalo ang kabutihan ni Lord, di ba? At ito po, at ngayon, pumasok tayo sa market. At kung anong kailangan nyo, just pick up. Don't worry about it. Huwag kayo mahihiya. Don't be shy. Mission Pinoy is willing to bless you with something, So, don't worry about yung presyo. Don't worry about it. You just get what you want or what you need, And God is good. Alright? Okay. Oh, ready na po kayo? Oh, ready na Sige po, samahan niyo po kami. Let's go. Let's do go. it. Come on, let's go. Okay. Ayan po si Alicia. Nandito po tayo sa Island Pacific ng Long Beach. Commercial to. Hindi tayo bayad dito. Ayun po si Alicia, kumuha siya ng card. Sige lang, diretso lang kayo. Yeah. At sige, basta at ako'y susundan ko lang kayo ng camera. Nandito naman ako. Yeah. Itikipin nyo lang kung anong gusto nyo. Okay? Alright, bakit ng bigas? Itikipin nyo lang kung anong gusto nyo. Shopping. At namimili na po siya at nababayaan ko lang siyang mamili. There's na. Jasmine rice. Ano bang ina? Kailangan nyo ba ng bigas? Walang Jasmine rice. Abat yun. No? Ito, gusto nyo ba to? This one is good. Okay. Kaya, ako na tutulong. Ako na ba? Kita ko nito pa. Kumuha siya ng bigas. Okay. Patayan na. Gata, panggata. Ito po, Filipino market po to. Puro mga Pilipino. Parang nasa Pilipinas ito. Kaya, Saan yung panggata rito? ha? Gata? Ayan, ang gata sa harapan nyo. Yan o. Alright. Ayan, sarap nila. So kung kumain ng bilog-bilog. Ano? Yung bilo-bilo ba? Saan na ba yung taong? Hindi mag... God is good, ha? God is good. Hindi mo naman to. Ayan, kung gusto nyo mag-spaghetti, meron dyan. Ayun, o. May spaghetti sauce there. There. Spaghetti sauce. Puro Pilipino kasi rin. Ayun, mga soup, kung gusto nyo. Meron bulalo dyan. Bulalo. Ayan, o. Ayan, sa likod nyo. Ayan, o. Ayan, mga bulalo. Puro ginataan ng aking ginagawa Gata. Oh, gata. Magpapansit ata kayo. Yung mga corn. Gawa ng pansit. Ayan, may mga corn beef dyan. Gusto nyo yan. Ang dami, o. Ayan, mga corn beef. Alin dyan ang maganda? Ako, ginagamit yung oxtail, yun, o. Yun, yung oxtail na yun. Alin dyan? Ito. Yung masarap yan. Ito? Yan. Yan, sarap din ng presyo Kahit na, no? Kahit na gusto nyo. Kung anong gusto nyo. Dalawa lang. Kahit na ilan. Bukas may bayad na yan. Mahal masyado hindi ko ta. O, sige. Blessing, God is good. Ano? Kung Sige lang po. At, pare-pareho naman yan. nahihiya siya. Nahiya Mga ako. kamisyon, nahihiya si Nanay Alicia. Kasi ngayon lang daw nangyari sa buhay niya to. Ay, ngayon lang nangyari sa akin. Kaya ano, Totoo naman, ngayon lang mangyayari to. Pero mo na, Ayun, mag-grocery ako. God is hearing your prayers. So, Yan. puro namang gata yung binibili mo. Mahilig din magluto ng ganun gata. Mahilig siya maggata. Bicolana ba kayo? Ha? Bicolana kayo? Hindi rin.
Sige po. Ito, kate ng isa nito. Ano? Pwedeng kumuha ng bagoong. Ay, mga Pilipino, yung mga patis, so whatever. Lahat dito, nandiyan. Pisas. Wala yun natin. Parang nasa Pilipinas eh. Sige lang, kahit na ano, kumuha lang kayo dyan. Nahiya siya eh. Ang mamahal na, ngayon lang ako nakapunta ng grocery. Ngayon lang daw siya napunta ng Filipino grocery. Philippine store, oo, ngayon lang ang mamahal. Ganyan magmahal ang Mission Pinoy. You know, Mission Pinoy is, you know, Hindi ko to God, you know, to God be the glory, you know. Ano? So, This is a lot of blessing for me na. Hindi. kahit ano, bahala kayo, kung kunin niyo lang kung anong gusto niyo kunin. Nahiya siya eh. Lalo siya. Di ba nakakahiya na? Hindi, huwag ka mahiya. God Marami is na good. ito. Oh. Sige, okay lang. Kahit kulang pa yan. Nadadamihan siya. Kasi nahiya siya. O sige lang. Abisin niyo, bukas may bayad na yan. Ay, ay, ay. Ano ba? Yan, dali. Hindi ako makain yan eh. Ito. Ato. Langgunisa, ganyan. Ang beef alagonesa. May langgunisa. Ito, pork tosino. May tosino dyan. Ayan, Yung tosino. beef tosino. Tosino. Ayan, tosino. Pork. Ayun. Wala bang ano beef? 934 and 960, red for pickup. 934 Mga hotdog. Ayan, mga hotdog. Sige lang, kunin nyo lang kung ano ang kunin nyo. Wala eh. Walang beef. Walang beef, hanapin nyo lang. Naghanap po pork. Ay, biro mo naman. Itigil Thank yung mga you, tao, Lord. pero galit Thank sila. you, God. Okay. Biro mo Ito, naman. teacher. Nakag-grocery Yan, ako. yan naman. Ayan, lapid. Yan, oh, lapid. Lapid. Okay, pati ng dalawa. Yan, pampabata yan. Oh, ano? About drinks. Okay na kayo dyan? Okay na yan. Okay. Inumin na lang ko kahit na nga. Okay, kahit na ano, hindi ko lang kayo dyan. May buko, yan buko. 2 for 5. Okay, dalawa. Okay. Ayos na yan. Tapos na po yan. Mga gulay. Pati ng sitaw, talong. Sige po. Tayo, sitaw. Saan ang palaya? Mga gulay. Kaya ang palayang maliit? Ang lalaki naman ng ampalaya ninyo. Okay. Tama na yan. Thank you. Alright. Thank you, Lord. Thank you. I had this grocery. Sige. I'm so happy. It makes me so happy. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Siya, nagka-grocery na ako. Okay. Thank you so much. Okay. Thank you, Lord. Thank you for this blessing. Okay. Are you sure? Yes. Okay na yan? Yes, yeah. Nahiya This is siya a eh. lot. Ano pinamili niya? Okay. Okay na raw, sabi niya. Okay na. Oh, let's go, let's go. Let's do it. Ilagay niyo lang yun. Ilagay niyo lang doon. Nabayaran na. Nabayaran na. Okay? So. At ano siya, napapanak ko si Sister Alicia, pero sabi ko, God is good. You know? So, Talaga the Lord is naman. provide. You know, God is provide. So, okay? Ano siya? Doon ako sa kabila. Doon sa biro mo naman. Sa tanang buhay ko, ngayon lang ako nakapag-grocery. Lagi na lang sa food box. Dahil mo pa Food celebrity ha? Dahil mo pa parang celebrity. Nakasunod sa yung camera. Pero, lagi na lang ako sa food bank. Okay. Oh, okay. Ang aking grocery sa food bank. Galing lahat sa ano. O, kasi ano siya, under under government housing ha? Oh, kasi naging homeless po siya kaya Homeless ako. Hanggang Kaya- ngayon, homeless pa rin. ngayon pero naman nakakotse siya kasi
Nakatira ako sa homeless, Kaya homeless pa rin Oh, okay. hanggang ngayon. Oh. Hanggat hindi ako nakakalipat ng Di ba, at least meron ka ng security, the government, Kaya, pag nakakuha na ako ng Yeah. 2-bedroom na bahay, and then I'm not a homeless anymore. Yeah, okay. Right now, homeless. Po, tatapusin na po natin yung video, magbibigay tayo ng Bible verse. So, after that, siyempre, hindi natin pwedeng kalimutan yon yung salita ng Diyos. Okay, Yep. ayun na po, tapos na po mamili si Sister Alicia, si Nanay Alicia. At babalik po kami. God bless. Yeah, I'm so blessed. Look at my face now. I'm turning red. Amen, again. amen, praise the Lord. Okay. Okay, Sister Alicia, anong pakiramdam niyo ngayon? Masaya ba kayo? Masayang masaya. Hindi ko malaman kung anong gagawin ko. God provides. So that's why, Hindi ko malaman kung... Kasi the Bible said in Proverbs, I think Proverbs 21 verse 1, the Bible said that the king's heart is in the hand of the Lord, and he can turn whatever he will. The king's heart, kahit na sino ka pa ako, hari ka, whatever, yung puso nila nasa kamay hawak ng Panginoon. At pwedeng iikot ng Panginoon, kung as long as gusto ni Lord. Ngayon, sa madaling salita, God touches people's heart. He can, he can command the heart or whatever. He can put desire in their heart. Ang Panginoon, hawak niya tayo, under control of God. So that's why we need to believe that. So the Lord touched my heart to bless you. Okay? So that's why we're doing this. Okay? So that's why sometimes hindi mo maintindihan, pero kung nananalig ka at nanampalataya sa Diyos, gagawin mo na lang. Basta magtiwala ka. Magtiwala ka lang sa Kanya. Kaya, at saka alam mo namang mabuti. Mabuti ba? Maganda pa yung gawain ni Lord. Kaya, Kaya hindi para sa akin, kundi we glorify God. I Okay? call it is a miracle. Okay, so sana po at ma-bless kayo sa mga natanggap yung blessing at pasalamatan nyo and glorify God. Okay, so at magbibigay na tayo ng isang verse bago matapos tayo, para tapusin natin ang vlog. Dito po sa 1 Corinthians 15 verse 19. 1 Corinthians 15 verse 19. Isang verse lang pero very powerful verse. The Bible said in 1 Corinthians 15 verse 19 is it. Okay, it. It in this life, sa buhay na ito, in this life, the Bible said, only we have hope in Christ. Sa buhay na ito, Sa Diyos lang tayo. kay Kristo lang tayo may pag-asa. O si Kristo lang ang talagang pag-asa natin. Sa buhay na to, in this life, we're reading a King James version. In this life, only we have hope in Christ. Napakalinaw nun yun. Tapos, we are of all men most miserable. Ito sa buhay na ito, ang tanging pag-asa na natin ay na kay Kristo. Kay Kristo. At lahat ng tao ay miserable kung walang Diyos. Walang Diyos. Kung wala si Kristo. Hindi ba masyadong powerful yun? Yes. Na in Christ, Amen. we have hope. Amen. Ang pag-asa ng buhay natin. Wala eh. Kahit na magtatalong ka o kung ano ang gawin mo, punta ka sa ibang, kahit na punta ka sa buwan o whatever, kung sa mga planeta ka magpunta, wala kang nga eh. There's no escape. But the only way that you can get out of this kind of life is because of Jesus Christ. Because He is the only way, the truth, and the life, and no one's come through the Father through Him. John Amen. 14:6. Yes. Kaya sana po yung mga taong nakarinig ito, lalo na sa ating mga kababayan, na alam ko, hindi naman ito dahil sa religion, kung ano man religion, hindi about religion, Yes. it's about relationship. Ang kailangan natin ay relasyon sa Panginoong Jesucristo. Kaya natin ginagawa to. Only Jesus Christ is the only way, the truth, and the life, and no one's come through the Father through Him. Siya ang tunay na siyang daan, siyang katotohanan, at siyang tanging buhay. At walang makakapunta sa Diyos Ama sa langit kundi sa Panginoong Jesucristo. Kaya the Bible said you must be born again.
You know, kailangan maging born again. Kaya ano ba yung born again? Yung panganganak ka ba ulit? Sabi ni Nicodemus. Hindi yun ang ibig sabihin. Ibig sabihin ng born again, born in the spirit. Because when yung pinanganak tayo rito, you know, dahil nga kay Adam na nagkasala, namatay yung espiritu. Pero inheritance natin yun, namana natin yun. Ngayon, yung pinanganak tayo, makasalanan na tayo kagad. Meron tayong katawan at kaluluwa, pero ang espiritu, patay, is dead. So that's why, ngayon, pag tinanggap mo, you become born again, at tinanggap mo si Yesu Cristo na yung tagapagligtas at Panginoon, at anak ng Diyos, naniwala ka sa Kanya, at binuhay siya ng Diyos Ama, you know? Ngayon, ang espiritu nabuhay, kaya nagkaroon ka ng parang Holy Trinity, Father, Son, and the Holy Ghost, the Holy Spirit. So that's why you have a body, you have a soul, and when you accept the Lord Jesus Christ, you become born again, then now your spirit is alive. Okay? So that's why in Christ, in 2 Corinthians 5:17, in Christ, all things become new. All things, you know, all is passed away. Like, naging bago ka. Naging bagong tao ka. Naging bagong Alicia ka, bagong Ellie ako. Dati Ellie ako, you know? Like, I used to be a drug addict, but now look, I'm serving the Lord. See that? Now I'm preaching the Word of God. Yun yung mga pagbabago. Kaya masyadong malalim, okay? Sana po na-bless kayo at naintindihan nyo yung mga narinig nyo ngayon, no? At lahat po ay batay sa salita ng Diyos. Okay? So sana po at pag-pray nyo po kami at yung channel to, dahil yung channel to ay to glorify God. Okay? So salamat po, maraming salamat sa oras nyo. At sana po na-bless kayo at kami po ay na-bless din dahil naging blessing sa inyo. Okay? That God is good. And remember that in 1 John 4:19, we love Him because He first loved us. God bless us all. Maraming salamat po. Bye. Thank you. Salamat po sa inyong lahat. Sana i-likes ninyo at i-share pa ninyo. Amen. Praise the Lord. Thank you.